Lila? Say hi sa kanila, be. Hello po, mga kakat lover. Say hi sa kanila, be. Lila? Say hi sa kanila, be. Say hi. Abala-abala sa paglilinis. Say hi. Busy-busy ikaw, ah. Hello po, mga kakat lover. Andito naman po ulit tayo para sa next video na isa sa mga alaga naming pusa na si Lila. Say hi sa kanila, be. Lila, say hi. Lila, say hi. Isa po siyang malambing na pusa. Hindi po ito nanganak dahil 6 months old pa lang siya ay agad na naming pinakapon. Teka, andito si Armstrong. Armstrong! Saan ka galing? Armstrong. Saan ikaw galing, be? Armstrong, say hi. Say hi sa kanila, be. Kumusta ka na? Armstrong? Kumusta na ikaw? Sino kayo nakadali ng paksiw? Nadali yung paksiw natin. Armstrong. Itong si Armstrong, sa labas ito natutulog. Tapos yung paksiw namin, doon lang din sa labas na nasa kalan. Pag baba ko kaninang umaga, nagulat lang ako, wala na yung paksiw. Sino ang may salarin? Armstrong? Sino? Ang delikado lang po kasi maalat yung paksiw, baka mamaya ay magkaka-UTI sila. So, hindi namin alam kung sino sa kanila ang kumakain. Lila, kasi kagabi po, bago ako umakyat, ay areglado na yung pinto, sarado na, din nasa labas naman sila. Nakakapasok naman po ang mga cat namin dahil hindi naman po fully sarado ang bintana. So, pagka naiinip sila sa loob ng bahay ay malaya po silang nakalabas sa garahe. Etong si Armstrong ay unti-unti na pong nakaka-recover. Kaya lang po, napansin ko sa kanya ay nagiging matakaw na siya sa pagkain. Di ba, Armstrong? Etong si Lila, kahapon po, kwentuhan na po tayo mga kakat lover. Kahapon po ay bumaba ako ng mga 4:15 ng madaling araw para mamalengke. Yung pagpasok ko sa CR, nabungad ko yung pugot na ulo. Ulo ng daga na napakalaki. Yun po, dagang kanal. In short. Tapos po, napaisip ako kung sino sa kanila ang nakadali. So, yun, nakakalat ang dugo sa sahig. Kung kaya minamap ko muna bago ako umalis papuntang palengke. And yung ulo ng daga ay hinayaan ko muna sa CR dahil yun nga po, pagdating ko na lang saka ko na damputin at itapon sa bakanting lote. And yun nga, pagdating ko galing ng palengke ay agad ko nang dinampot yung ulo. And yun, busy ako sa mga pinapamili ko hanggang sa ayun nga, nabungaran ko yung mga isa sa mga alaga namin, si Witty, Lila, and si Armstrong, kasama na si Bitbit na naghihintay na ng breakfast. And yun,
tinatanong ko sila kung sino ang nakadali ng daga. And timely naman, yung anak ko nagising, sinabi sa akin na nakita niya si Lila na katabi niya na ang daga. Hindi pa nabugbog, o kumbaga hindi pa nawarak ang katawan. Kumbaga buo pa niya itong tinabihan. Kasi nakita daw niya na tangay-tangay nito galing sa labas. Tapos po, itong si Armstrong, agad inagaw kay Lila ang daga. Tapos umaangil pa dahil takot na aagawin sa kanya. And hanggang sa unti-unti nang kinain ang daga, hanggang sa yun na, ulo na ang natira. And akala ko naman po ay talagang nag-worry ako kasi baka mamaya nakadali sila ng daga na merong leptospirosis. Kung si Armstrong nga ang kumain, ang wino-worry ko ay itong sugat niya. Baka mamaya ilalong lumala at mas mabagal at matagal ang pagpapagaling nito. And yun nga po, itong si Lila, buti na lang hindi niya kinain ang daga. Kasi ugali po ng mga alaga namin pusa ay mahilig manghuli ng mga dagang kanal, tapos dadalhin nila sa loob ng bahay at doon nila lalaruin. So, ang nakakabahala lang po, yun nga, yung ihi, baka mamaya malunok nila or kung meron mang something sa daga na yun. So, di ba? Baka yun pa ang magkukos na magkasakit sila. And then, nung pumunta ako sa garahe para ipandilig ko ang mga pinaghugasan kong isda, ay agad ko nabungaran yung mga gutay-gutay na katawan ng daga. So that means hindi nila naubos, hindi na inubos ni Armstrong kasi pinapalabas pala ng anak ko ito, si Armstrong, para doon kainin yung daga. Dahil labas-pasok kasi sa bahay at doon na sa bintana dumadaan. Dahil this oras na nga po ng gabi, I think nasa mga past 12 o'clock na ng ng hating gabi. So pinapalabas ng anak ko itong si Armstrong, tangay-tangay ang daga. So yun nga, nakita ko sa garahe na merong mga gutay-gutay na katawan. Isang paa, natira ang buntot, at ayun na. Agad ko itong dinakot at itinapon sa bakanting lote. And buti na lang hindi si Lila ang nakadali, ang kumain, Kasi napaka-dangerous sa kanila, lalo't dagang kanal. Kasi alam naman po natin na kapag ang ating mga alaga, once nakakain sila ng mga exotic na nilalang, ay hindi natin maiwasan na may mga toxin o mga lason na taglay nito. Hello, Lila. Say hi. Say hi sa kanila, be. Say hi. Mag 1.5, ibig sabihin, 1 taon at 6 na buwan na po ito. So, halos magkasunod lang sila ni Armstrong. Magkasing edad lang sila. Kapon na po ito, si Lila, kaya hindi siya nakaranas na mag-anak. Isa siyang napaka-behave na alaga. Pagdating sa pagkain, as in, behave lang siya. Naghihintay lang kung kailan siya bibigyan ng food. Hindi siya nakikigulo. Kasi ang mga alaga natin ay may kanya-kanyang character po. May makulit, may behave, may
may aggressive, merong ganun po na hindi makapaghintay. So, iba-iba ang kanilang character at attitude. Then, ito, napakalambing. Ito yung sa tuwing kinakarga ko ito ay hindi siya nagpupumiglas. Kumbaga, para siyang, ang feeling ko na para siyang stuffed toy na ganon, stuffed toy. Tapos, nagkasakit siya once, gawa nung kanyang sipon, at yung hindi siya makalakad that time, that was last year. And buti na lang at naagapan kaagad. Ang ginawa ko po ay minamasahe ko siya. Dahil 5 alaga namin pusa ang sabay-sabay na hindi makalakad ng mga panahon na yon. Kaya lang ito si Lila ay madalas siyang nasa labas gawa nung parating nag-aabang ng dagang kanal. So, sana ay hindi siya madali ng toxic o lason. Kaya, ayun, inaagapan ko po kaagad siya sa pagpainom ng snake plant. Yun lang po, mga kakat lover, ang isa sa mga home remedies ko pagdating sa aming mga alaga. Yung snake plant lang po talaga ang isa sa mga inilalapat ko sa kanila. Armstrong, ayun, pupunta na siya doon sa kanyang hideout. Tutulog na siya. Ganun po ang nangyayari sa aming mga alagang pusa. Yung pagdating naman po sa pagkain nila, ngayon medyo nag-slow down muna ako sa dry cat food dahil isa sa mga alaga naming pusa na si Reddy ay na pansin ko na nahirapang pumupo at umihi. Dahil nung nagdaang linggo po, nung wala pang wala pang Pasko, na-stress na siya. Bukod pa doon, ay lagi siyang hinahabol ni Witty. Parang laging inaaway, pinagdidiskitahan si Witty, kung kaya't na-stress si Reddy. Then, dumating din yung New Year na nagputukan, mas lalo siyang nagiging aggressive at balisang-balisa. Kung kaya't na-trigger ang naapektuhan ang kanyang pagpupupo at pag-ihi. Napansin ko kay Reddy na umihi siya na parang, umihing nakatuwad. Yun pala, ang ihi niya ay meron ng bahid na dugo. So, syempre, nag-worried na rin ako dahil isa sa mga suspect ko ay UTI. And, ayun nga, nung tiningnan ko yung kanyang puwet ay malinis, at saka napakaliit. Kaya nag-isip din ako na baka constipated at hindi siya makapupo. Barado ang kanyang puwet. And, wala pa pong 24 hours mula nung pinainom ko ng snake plant at yun, sambong, yan, manunggay, yun po ang mga isa sa mga home remedies ko. Then, luyang dilaw na may honey. Yan lang po ang isa sa mga remedies ko sa aming mga alaga. Kasi, siyempre po, sa dami ng mga alaga namin ay napakamahal ng magpa-veterinary sa panahong ito, lalo't nasa pandemic stage pa tayo. Kung kaya't naagapan ko muna sila sa mga home remedies. So, ayun, nakaka-recover naman po sila. Basta tiyaga lang po tayo mga kakat lover kung ano po yung ilalapat natin sa kanila na natural. Then yung kay Armstrong naman, regarding po sa sugat, ay talagang punong-puno siya ng gamot sa doktor, yung western medicine, mga synthetic medicine.
And, yun, wound spray, yun ang isa sa mga binalapat ko kay Armstrong. Pero, wala pa rin po, ganun pa rin. Kung kaya hinayaan ko muna na wag muna siyang sprayhan at proceed na lang muna siya sa natural healing. So, ayun po, unti-unti na pong nagbago ang kanyang sugat na tumutubo na ang laman. Yan ang kainaman na meron palang, tayo kasi merong healing process. Yung self-healing process natin ay meron tayong taglay noon. Yun. So, obserbahan lang po natin kung ano yung health condition ng ating mga alagang pusa or aso. Pusa at aso. Yun. Pasensya na po at nabubulol na ako. Iba talaga pagka hindi mo likas ang salita. Kasi laking Bisaya po ako. Kaya may time na nagdalaps at nagmamaktol ang salita, ang mga words. So, yan lang po muna mga kakat lover. Update ko kay Lila na isa sa mga malambing at napaka-sweet na pusa. So, hindi ko pa naman siya nakita ang nagkasakit talaga na super, pero syempre, mainam na rin po na agapan na. Yan. Ano, Alila? Ha? Saan ka pupunta? Akit ka? Ay, wag si Lizard. Wag si Lizard, be. Wag si Lizard, ha? Yan siya. Wag si Lizard, ha? Kawawa Lizard. So, yun lang po muna mga kakat lover. Ang video namin ni Lila. Maraming salamat po sa inyong panunod at ingat po tayo parati saan man tayo naruroon. Bye!